Hello everyone! Welcome back to another video. Kung nasa sitwasyon ka ngayon, nakaka-break up mo lang, tapos nahihirapan kang makamove on, huwag kang mag-alala. Kasi lahat tayo ay nakakaranas ng breakup at makakaranas pa ulit nun. At para sa'yo ang video ito. Hindi ako mag-sugarcoat. Sasabihin ko ang totoo. Ang pag-move on ay hindi madali. Pero magagawa ito ng sino man. Basta't habaan mo lang ang iyong pasensya. Iba-iba tayo ng estilo when it comes to moving on. At walang rule na pang one day lang. Lahat tayo ay dumadaan sa proseso. Kaya tratuhin mo ang iyong sarili ng may kabaitan. Maglaan ka ng oras upang magpagaling at gamitin mo ang mga tips at gabay na ibibigay ko sa iyo upang makamove on ka. Number 1. Damhin mo ang kalungkutan. Ang pagtanggap at pagpuproseso ng iyong mga emosyon ay mahalaga sa pagpapagaling. Kapag nakakaramdam ka ng maraming negatibong emosyon, normal na gusto mong baliwalain ang mga damdaming yon. Ngunit, nag-e-extend lamang ito ng iyong dalamhati. Sa halip, hayaan mo ang iyong sarili na magdalamhati sa relasyon. Acknowledge what you feel and reassure yourself that your emotions are valid. Feeling them is just part of the path to healing. Nung maghiwalay kami ng girlfriend ko, ang hirap ipaliwanag, pero lumung-lumu ako. Yun ang pinakamasakit na naranasan ko sa buhay. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon na ang dumper ay hindi nasasaktan. Pero mas nasasaktan ang dumpy. Kapag mutual yung breakup, pareho silang masasaktan. Kung ikaw ang nakipaghiwalay, mabigat pa rin yun sa dibdib mo. Kasi nasaktan mo ang isang taong mahalaga sa'yo at ayaw mo nang mangyari ulit yun. Kung hindi naman ikaw nakipaghiwalay, maiintindihan mo na siguro kung bakit sinabi ng iba na halos ikamatay nila ito. Ako nga, dinanas ko ang iba't ibang yugto ng pamimighati. Kasama na dito ang pagkakaila, pagkagalit, pagmamakaawa, depresyon. At sa wakas, matapos ang halos 2 taon yata yon, doon ko natanggap ang lahat. Ang punto ko lang, pakinggan mo ang katawan mo upang mailabas mo ang iyong emosyon. Pwede mong idaan ang iyong emosyon sa pagsusulat, ipahayag ang iyong mga damdamin sa pamamagitan ng sining, ehersisyo. Depende na sa'yo kung ano ang gusto mong gawin para ma-release mo ang kalungkutan na yan. Try to separate your raw feelings from the sad or despairing thoughts that might accompany them. Sa proseso ng pag-move on, may mga negatibong boses tayong maririnig sa ulo natin. Hindi ka na makakahanap ng ibang magmamahal sa'yo. Hindi na gaya dati ang buhay mo ngayon. Pero yung mga iniisip mong negatibo, hindi yan totoo. Naiisip mo yan dahil sa kalungkutan mo. And that's valid. But the intrusive thoughts are not valid. Tandaan mo yan. Number 2, mag-focus ka sa realidad. Ang pag-idealize ng relasyon at pag-idealize ng iyong ex ay nagpapahirap sa pag-move on mo. Napakasaya kung may karelasyon. Kahit nga toxic na relasyon, kapag natapos na ito, ang isipan mo ay napupunta sa iisang sitwasyon. Nakapokus lamang ito sa magagandang alaala at nire-reject ang anumang masamang nangyari. Kaya yun ang dahilan kung bakit may mga nagkakabalikan kahit toxic ng relasyon nila. Kasi nag-idealize sila eh. Hindi sila nakapokus sa realidad. Gayunpaman, hindi yun makakatulong sa'yo na mag-move on. Alalahanin mo ang mga struggles mo at issue niyong dalawa, pati na rin ang mga sandali ng kaligayahan. At ma-realize mo kung bakit kailangan ninyong maghiwalay. Common kasi na mag-fantasize tayo about sa ex natin, creating an illusion that they were perfect when really, they had issues like anyone else. Bumitaw ka sa ilusyong yon at tingnan mo kung anong klaseng tao ang ex mo. Once na-visualize mo ang iyong ex at relationship realistically, ang motibasyon mo at ang kagustuhan mong mag-move on, mas lalong gagana. Number 3, makipag-usap ka sa taong mapagkakatiwalaan mo. Makatutulong ang pagsasabi ng nararamdaman mo sa isang mapagkakatiwalaan mong kaibigan. Noong una, ibinukod ko ang sarili ko at hindi ako nakikipag-usap sa iba tungkol sa nararamdaman ko. Pero makakatulong ang mga kaibigan para maghilom ang mga sugat. Nung magsabi ako sa kanila, gumaan ang pakiramdam ko at gusto kong subukan mo rin yon. Ang pag-i-express ng iyong mga damdamin ay isang mahalagang bahagi ng pagproseso ng mga ito. Umupo ka kasama ang isang malapit mong kaibigan o membro ng pamilya na pinagkakatiwalaan mong susuportahan ka at mamahalin ka ano man ang mangyari. Makipag-usap ka sa isang taong mahusay ng tagapakinig at hindi bumabara tuwing nagsasalita ka. You deserve to feel heard. Sabihin mo sa kanila ang lahat. Sabihin mo kung ano ang nangyari. Sabihin mo sa kanila kung ano ang iyong nararamdaman.
at anumang bagay na kailangan mong ipahayag. Pumili ka ng isang tao na komportable ka kung nanghihina ka. Maaring kailanganin mong umiyak, sumigaw, o sumuntok ng unan habang nagsasalita ka. At okay lang yon. Number 4, huwag mong sisihin ang sarili mo. Practice self-compassion. Treating yourself compassionately strengthens your resolve to move on. Kapag natapos ang isang relasyon, natural na sisihin mo ang iyong sarili. Ngunit hindi yun makatarungan. Kapag nag-failed ang isang relasyon, hindi ibig sabihin na failure ka na rin bilang tao. Tratuhin mo ang iyong sarili ng may compassion at tanggalin mo ang mga critical na kaisipan. Sa halip, sabihin mo sa iyong sarili na hindi ka nabigo, wala kang kasalanan, at malalampasan mo ito at makakapag-move on ka. Kahit hindi ka naniniwala na makaka-move on ka, isantabi mo ang uncertainty na yan at i-encourage mo ang iyong sarili. Sabihin mo sa iyong sarili, kaya ko to, makaka-move on rin ako. Hanggang sa maging totoo ang statement na yan. Number 5, habaan mo ang iyong pasensya. Sabi ko nga kanina, hindi ito madaling gawin. So give yourself time to heal. Iba-iba tayo eh. Ang pinakamatagal kong pag-move on ay 2 years. May ibang tao, 1 year lang. May iba, few months lang. But that's not a hard rule. Depende kung gaano kalalim ang sugat. Pero ang ending ay pareho. Nakaka-move on pa rin. Moving on takes time. And rushing things will make it harder. There's no definitive timetable for getting over a breakup. So it's up to you to give yourself the time you need. Depende na sa'yo kung ano ang gusto mong gawin para maka-move on. Bilang nag-a-advise sa'yo ngayon, hindi ko sabihin na 3 months sigurado makaka-move on ka na. Kasi hindi tayo pareho ng emosyon. And we are unique. Iba tayo ng puso. Iba tayo ng estilo. Ikaw ang nakakakilala ng lubos sa sarili mo. Number 6, hindi ito ang katapusan mo. Ang breakup na nararanasan mo ngayon ay isang maliit na pangyayari lang sa buong paglalakbay mo. May maganda pang mangyayari sa'yo na harap. Huwag kang mag-focus sa breakup. Mag-focus ka sa positive side ng breakup. Kapag kasi nasa breakup situation tayo, maiisip natin, matapos na ang ating buhay. Lugmok na lugmok tayo. So it helps to remind yourself that's not true. Take a step back. In reality, this is just a moment in the long arc of your life. And you have a lot more growth to look forward to. Ang maipapangako ko sa'yo, darating ang araw na ang pangyayaring ito ay tatawanan mo na lang. Hindi mo na mararamdaman ang kalungkutan. Magiging alaala na lang ang lahat ng ito. Dadaan lang ito. Makakayanan mo ito. Number 7, huwag mong isara ang puso mo. Pero hindi ibig sabihin na pumasok ka kaagad sa relationship kahit hindi ka pa fully healed. Hindi ko i-advise yun sa sino man. What I mean is, stay open to the possibility of new love. Kapag bago pa ang breakup, maiisip kasi natin na wala na magmamahal sa atin. That's not true. Open your heart and allow love to flow there. Mas madali kang makamove on kung malaki ang pag-asa mong makakakita ka pa ng isang taong magmamahal sa'yo. Napakalaki ng mundo. May isang taong naghihintay at nakalaan para sa'yo. Kahit sabihin pa natin na pang-6 na breakup mo na to o pang-10, hindi pa rin ito ang huli mong relasyon. So long as you're open to love and committed to living your best life, the right partner will find you sooner or later. Huwag kang sobrang mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang nasa breakup situation ngayon at isa sa mga taong yon ay para sa'yo. Malay natin, di ba? Hindi naman ibig sabihin na single ka na hindi ka na magiging masaya. Hindi nakadepende ang kaligayahan sa relationship status. There's more to life than that. Kompleto ka na kahit wala kang jowa. Number 8, huwag mong kontakin ang ex mo. Ito ang gusto kong gawin mo. Huwag mong kontakin ang ex mo. Huwag mong i-stalk. Itago mo ang mga bagay na ibinigay niya sa'yo para hindi mo siya maalala. At mas mabuting i-block mo na lang. Mas madali kasing makamove on kung wala kang nakikita na makaka-trigger ng emosyon mo. Naniniwala kasi ako sa kasabihan na out of sight, out of mind. Kung hindi mo na siya nakikita, hindi mo na rin siya maalala lagi. Malamang may tatanong ng iba, paano kung kapitbahay ko ang aking ex? O magkatrabaho kami? O magkaklase? Simple lang, umiwas ka. Ganun lang kasimple. Kahit sabihin pa niya sa'yo na gusto niyang maging kaibigan na lang kayo, mas mabuti na tanggihan mo muna. Huwag mong piliting makipagkonekta sa kanya kung hindi ka pa fully healed. Sabihin mo lang sa kanya na importante siya sa'yo at gusto mong makipagkaibigan sa kanya in the future. Pero sa ngayon, huwag muna kasi kailangan mo pa ng mahabang oras para makapagproseso ng iyong emosyon. Number 9, patawarin mo ang iyong sarili. Patawarin mo ang iyong sarili
at patawarin mo rin ang iyong ex. Huwag kang magkimkim ng sama ng loob kasi yung kinimkim mong sama ng loob, yan ang hahadlang sa pag-move on mo. Kahit gaano pa kagago ng ex mo, kahit sinaktan ka man ng paulit-ulit, patawarin mo pa rin. Dahil hindi naman ito para sa kanya lang, para rin ito sa ikakagaan ng iyong dibdib at mag-focus ka na lang sa kinabukasan mo. Patawarin mo ang iyong sarili dahil nagpapakatanga ka sa kanya. Mas madali kasing makapag-move on kung wala kang kinimkim na negatibong emosyon. Uulitin ko, hindi ito para lang sa kanya, but it's also about your mental health and happiness. Hindi ibig sabihin na wala silang nagawang mali. Ginagawa mo lang ito para mabitawan mo na siya at para mabitawan mo na rin ang emosyong nakakapagpabigat ng buhay mo. Number 10, mag-focus ka sa benefits ng pagiging single. Magpaka-busy ka, pero magkaiba ang busy sa unproductive. Dapat busy ka na may progress din ang ginagawa mo. Kapag busy ka, wala masyadong papasok na negatibo sa isipan mo. Pagka hindi ka busy, doon papasok ang mga negatibong pag-iisip mo at doon lalo babagsak ang iyong emosyon. May kasabihan nga, an idle mind is the devil's workshop. Kaya gamitin mo ang single life mo sa paggawa ng mga bagay na hindi mo nagagawa noong in a relationship ka pa. Fill your time with activities and creative projects that get you out of your head. Maraming bagay na magagawa mo. This will help you feel better as you work through your negative emotions. Lumabas ka kasama ang mga kaibigan mo. A thriving support system can help you through hard times. Uulitin ko, mag-focus ka sa benefits ng pagiging single. Magsaya ka kasama ng sino man. Wala nang pipigil sa'yo. Ito na ang tamang panahon para lumabas. Assert your independence at gawin mo kung ano ang nakakapagpasaya sa'yo. Mapapalitan ng saya ang kalungkutan kung sasaya ka nakapokus. Number 11, alagaan mo ang iyong sarili. Alam mo, ang una at huling tao na tutulong sa'yo ay sarili mo lang. Kaya alagaan mo ang iyong sarili. Kapag ginawa mo to, dahan-dahan mo ring ma-rebuild ang iyong confidence. Kung tama ang pag-aalaga mo sa iyong sarili. Practice self-care and do activities that are both healthy and comforting. Ang hindi ko may advice ay ang pag-inom ng alak o magdroga ka. Kasi ito ang ginagawa ng ibang tao para makamove on daw sila o maging masaya. Doing that thing will worsen your situation. Tandaan mo yan. May iba din kumakain ng junk foods. Halos lahat ng unhealthy ay ginagawa dahil yun daw ang makakapagpasaya sa kanila. Siguro yun nga. Pero ang negative effect na rin ang kasunod nun. You don't want that to happen, right? So now is the time to take care of yourself in mind and body. Number 12, lumabas ka sa comfort zone mo. Kapag kasi in a relationship ka, parang komportable ka na sa sitwasyon mo. Wala ka nang ibang ginagawa. Now is the perfect time to get in touch with yourself. Boost your self-esteem and regain independence by doing new activities and hobbies you've always wanted to try. Gawin mo yung mga bagay na gusto mong gawin. Kapag nakaranas tayo ng di magagandang bagay, lalo nating makikilala ang sarili natin at matututo tayong harapin ang pagkabigo. Number 13, manalangin ka. Ito ang pinaka-powerful sa lahat ng tips. Ang pananalangin ay nakakapagpagaan ng kalooban natin. Sinasabi ng Biblia sa awit 55:22, ihagis mo sa Diyos ang pasanin mo at aalalayan ka niya. Tutulong ang panalangin para makayanan mo ang sakit at magkaroon ka ng positibong pananaw. Patuloy kang manalangin. Naiintindihan ng Diyos ang nararamdaman mong sakit at mas nauunawaan niya ang sitwasyon mo. Nung mag-break kami, parang nagunaw ang mundo ko. Napakasakit talaga. Pero na-realize ko, makakapag-move on ka rin pala. Panahon lang ang kailangan para maghilom ang sugat.